Halos lahat tayo ay magkakaroon ng bahagi ng talamak na sakit sa bato habang tayo ay tumatanda. Normal lang ito habang tayo ay tumatanda. Ngunit ang bilis ng pagbaba ang mahalaga sa atin mula sa pananaw ng mahabang buhay. At may mga palatandaan na dapat mong malaman. Ngunit una, ang video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon. Mangyaring kumonsulta sa iyong doktor upang matukoy kung anong mga hakbang ang dapat mong gawin para sa iyong personal na kalusugan. Karamihan sa mga tao ay hindi iniisip ang kanilang mga bato hanggang sa magkaroon ng malubhang problema. Ito lang ang dalawang organo na hugis-gisantes na nakatago sa iyong likod. Maikli mo lang silang napag-aralan sa paaralan at malamang nakalimutan mo na. Ngunit ang iyong mga bato ay gumagawa ng isang pambihirang bagay araw-araw. Sinasala nila ang humigit kumulang 200 litro ng dugo, inaalis nila ang mga lason, nireregula nila ang balanse ng likido, pinananatili nila ang antas ng mga elektrolito, gumagawa sila ng mga hormone, at pinananatili nilang nasa balanse ang buong sistema mo. At kapag nagsimulang pamalya ang iyong mga bato, unti-unting nagkakalusutan ang buong katawan mo. Ang trahedya ay malaking bahagi ng maagang sakit sa bato ay maaaring maiwasan at mapamahalaan kung mahuhuli ng maaga. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi ito nahuhuli ng maaga dahil hindi nila alam kung ano ang dapat hanapin. Ang mga sintomas ay banayad. Madali lamang silang balewalain. At kapag naging halata na sila, naganap na ang malaking pinsala. Maraming tao ang maaaring naiwasan sa pagkabigo ng bato kung natukoy ng mas maaga ang mga babala. Nariyan na ang mga palatandaan ng buwan o taon ngunit walang nakapagtugma sa mga ito. Walang nakapansin na ang patuloy na pagkapagod, o ang bula sa ihi, o ang hindi maipaliwanag na pamamaga ay hindi lang normal na bahagi ng pagtanda o stress. Sila ay mga maagang senyales ng panganib mula sa iyong mga nabibigong bato. Kaya ngayon gusto kong baguhin yun para sa iyo. Tatalakayin natin ang 7 maagang babala na senyales na nahihirapan ang iyong mga bato. Ipapaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari sa antas ng pisyolohiya, kung bakit mahalaga ang bawat palatandaan, at kung paano kilalanin ang mga normal na pagbabago at ang mga sintomas na nangangailangan ng medikal na atensyon. Dahil ang kaalaman ang pinagkaiba ng maagang interbensyon na nagpapanatili ng iyong paggana ng bato at ng pamamahala sa krisis sa huling yugto na lubos na naglilimita sa iyong mga pagpipilian. Hindi direktang makapagsalita sa iyo ang iyong mga bato, ngunit nagpapadala sila ng mga senyales sa iyo. Kaya't matutunan natin kung paano basahin ang mga ito. Kaya't simulan natin sa obserbasyong yun sa banyo na tila hindi pinapansin ng karamihan. At nararanasan nating lahat ito sa isang antas, bula sa ihi. Kaya paminsan-minsan na bula kapag umiihi ka sa inidoro ay normal, lalo na kung dehydrated ka o malakas ang pag-ihi mo. Ngunit ang matagal na bula na hindi agad nawawala, bula na kahawig ng nakikita mo sa sabon panghugas ng pinggan ay isang pulang babala. At medyo karaniwan ito. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng protina sa ihi. Ibig sabihin nito ay may makabuluhang protina sa iyong ihi. At narito kung ano ang nangyayari sa antas ng bato. Ang iyong mga bato ay naglalaman ng humigit kumulang 1,000,000 unit ng pagsasala na tinatawag na nephrons. Bawat nephron ay may glomerulus, na sa esensya ay isang kumpol ng maliliit na daluyan ng dugo na may sopistikadong membranang panala. Ang membranang ito ay dinisenyo upang payagan ang maliliit na molekula at mga produktong basura na dumaan habang pinipigilan ang mas malalaki at mas mahalagang molekula, tulad ng mga protina sa iyong dugo. Kapag malusog ang iyong mga glomerulo, halos walang protina ang napupunta sa iyong ihi. Ngunit kapag nasira ang mga hadlang sa pagsala dahil sa diabetes, mataas na presyon ng dugo, pamamaga o iba pang mga sanhi nagsisimulang tumagas ang mga ito. Ang mga protina, lalo na ang tinatawag na albumin, ay dumadaan sa ihi. Ang mga proteinang ito ay kumikilos na parang sabon kapag umiihi ka, at lumilikha ng bula na tumatagal. Ang pagkakaroon ng protina sa ihi ay hindi lamang palatandaan ng pinsala sa bato, pinapabilis pa nito ang problema. Ang mga protina sa mga tabulo ng bato ay nagdudulot ng mga tugon sa pamamaga at oxidative stress, kaya't nabubuo ang masamang siklo. Ang hamon ay ang pagkilala sa normal na paminsan-minsang bula mula sa pathological na protein ng ihi. Kung napapansin mong palaging may bula sa iyong ihi sa karamihan ng pagkakataon na umiihi ka, lalo na kung sinasabayan ito ng alinman sa iba pang mga sintomas na tatalakayin natin,
kailangan mong kumonsulta sa iyong doktor para sa pagsusuri ng dugo at ihi. Ang isang simpleng pagsusuri gamit ang dipstick ay maaaring makadetect ng protina. At kung positibo ito, ang 24 na oras na pagkolekta ng ihi ay maaaring tumpak na masukat kung gaano karaming protina ang iyong nawawala. Ang maagang pagtuklas at maagang paggamot ng protina urea ay maaaring makabuluhang pabagalin ang pag-usad ng sakit sa bato. Ngayon, sa ikalawang babala, ang pamamaga ng bukong-bukong, na iniuugnay ng marami sa matagal na pagtayo o sa mainit na panahon, ay maaaring magpahiwatig ng hindi maayos na paggana ng bato. Alam natin mula sa mga klinikal na pag-aaral na ang edema, na medikal na termino para sa pamamaga, ay madalas na isa sa mga unang nakikitang palatandaan ng problema sa bato. Ang mekanismong ito ay konektado sa ating kakausapin tungkol sa pagkawala ng protina sa naunang punto. Kapag nasira ang iyong mga bato, hindi lang nawawala ang kakayahan nilang salay ng dumi, nawawala rin ang kakayahan nilang i-regula ang balanse ng likido at panatilihin ang antas ng protina. Habang tumatagas ang protina sa iyong ihi, bumababa ang antas ng protina sa iyong dugo. At ito ay nagdudulot ng problemang tinatawag na hypoalbuminemia. Ang albumin sa iyong daluyan ng dugo ay lumilikha ng tinatawag na presyong oncotico, na tumutulong panatilihin ang likido sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. Kapag bumaba ang antas ng albumin, bumababa ang pressure na ito at tumutulo ang likido mula sa iyong mga daluyan ng dugo papunta sa mga nakapaligid na tissue. Ngayon, hinihila ng grabidad ang likidong ito patungo sa mga ibabang bahagi ng katawan, kaya unang nakikita mong namamaga ang iyong mga bukong-bukong at paa. Habang lumalala ang paggana ng bato, maaaring lumaganap ang pamamaga sa iyong mga tuhod, sa iyong mga hita, at sa huli ay makaapekto sa iyong mga kamay at mukha. Ngayon, may isa pang mekanismo na gumaganap dito. Ang mga nasirang bato ay hindi epektibong naglalabas ng sodium. Ang pagpapanatili ng sodium ay humahantong sa pagpapanatili ng tubig dahil sinusundan ng tubig ang sodium. Pinapataas nito ang kabuuang tubig sa iyong katawan, na lalo pang nag-aambag sa edema. Ang mga bato ay gumagawa rin ng mga hormone na nagreregula ng presyon ng dugo at balanse ng likido. At kapag ang mga sistemang ito ay naabala dahil sa pinsala sa bato, lumalala ang pagpapanatili ng likido. Ang masasabi ko ay ganito, ang paminsan-minsan na banayad na pamamaga ng bukong-bukong pagkatapos ng mahabang biyahe sa eroplano o isang araw na nakatayo ay ganap na normal. Ngunit ang patuloy na pamamaga na hindi nawawala kahit itaas ang binti, o ang pamamaga na mas malala sa umaga, o ang pamamaga na bumabagsak kapag pinipisil mo ito, ibig sabihin ay may naiwan na bakas. Ito ay mga nakababahalang palatandaan na kailangang imbestigahan. Ang isang simpleng pagsusuri ng dugo para sa albumin at pagsusuri ng ihi ay makakatulong na linawin kung ang mga bato ang sanhi. Tumungo tayo sa bilang 3. At ito ay isang bagay na napakadaling baliwalain dahil napakakaraniwan nito at maraming posibleng sanhi. At ito ay pagkapagod. Ngunit kapag ang pagkapagod ay kaugnay ng sakit sa bato, mayroon itong mga tiyak na katangian na nagpapatingkad dito. At ito ay pinapagana ng isang tiyak na mekanismo, ang anemia na kaugnay ng talamak na sakit sa bato, na malawakang naitala sa New England Journal of Medicine. Kaya't ang iyong mga bato ay gumagawa ng higit pa kaysa sa pagsala ng dumi. Gumagawa rin ang iyong mga bato ng isang hormone na tinatawag na erythropoietin. Ang hormone na ito ay nagsisignal sa iyong utak ng buto upang gumawa ng mga pulang selula ng dugo. Kapag nasira ang iyong mga bato, bumababa ang produksyon ng erythropoietin. Ngayon, dahil sa mas kaunting erythropoietin, gumagawa ang iyong utak ng buto ng mas kaunting pulang selula ng dugo, at nagkakaroon ka ng anemia. Ang anemia ay nangangahulugang mas mababang kakayahan ng iyong dugo na magdala ng oxygen. Sa madaling salita, mas kaunting oxygen ang naihahatid sa iyong mga tissue, kalamnan, at utak. At ito ay lumilikha ng isang uri ng pagkapagod na malalim at matagal. Hindi ito ang pagod na nararamdaman mo pagkatapos ng isang masamang gabi ng pagtulog. Ito ay isang napakalalim na pagkapagod, isang kabigatan na ginagawang nakakapagpabigat kahit ang mga simpleng gawain. Maaaring kailanganin mong magpahinga pagkatapos ng mga aktibidad na dati ay madali lang. Maaaring mahirapan kang mag-focus dahil hindi nakakakuha ng sapat na oksiheno ang iyong utak. Maaaring maramdaman mong nahihirapan kang huminga kahit kaunti lang ang paggalaw dahil sinusubukan ng iyong katawan na makabawi sa nabawasang kakayahan nitong magdala ng oxygen.
Ang talagang nakapipinsala rito ay unti-unting nabubuo ang anemia habang bumababa ang paggana ng bato. Hindi ka biglang gising isang araw na may anemia. Dahan-dahan itong lumalapit sa iyo. Nakikibagay ka, sinasabi mo sa sarili mo na tumatanda ka na lang, o medyo na-stress ka lang, o kailangan mo lang ng mas maraming tulog. Sa oras na maging sapat na malala ang anemia upang magsagawa ng pagsusuri, maaaring nagkaroon na ng malubhang pinsala sa bato. Ngayon, medyo diretso lang ang diagnostic workup. Ito ay isang buong bilang ng dugo, na marahil ang pinakakaraniwang pagsusuri ng dugo na isinasagawa. Ipapakita nito ang anemia kapag mababa ang hemoglobin at hematocrit. At saka, sa karagdagang pagsusuri, mapapatunayan na hindi ito problema sa bakal at walang pagdurugo. Mapapatunayan nito kung ang anemia ay talagang may kaugnayan sa nabawasang produksyon ng erythropoietin. Kapag natukoy na, ang anemia na kaugnay ng talamak na sakit sa bato ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng mga iniksyon ng erythropoietin o ng mga bagong gamot na nagpapasigla sa produksyon ng erythropoietin. Ngunit kailangang tugunan pa rin ang nakapailalim na sakit sa bato upang maiwasan ang karagdagang paglala. Sa bilang 4 naman, at ito ay isang bagay na unti-unting lumalala habang umuunlad ang sakit sa bato. Ito ay nocturia o ang pangangailangang umihi ng madalas sa gabi. Ngayon, ang pananaliksik na inilathala sa American Journal of Kidney Disease ay nagtutukoy sa nocturia bilang isang maagang sintomas ng talamak na sakit sa bato na madalas na hindi napapansin. Pinapayaman ng malulusog na bato ang ihi habang natutulog ka. Ang iyong katawan ay gumagawa ng antidiuretic hormone. Ang hormone na ito ay nagsisignal sa iyong mga bato na muling sumipsip ng mas maraming tubig at gumawa ng mas kaunting ihi sa gabi upang makatulog ka ng tuloy-tuloy. Tumutugon ang iyong mga bato sa pamamagitan ng paggawa ng kaunting dami ng sobrang nakapokus na ihi. Ito ang dahilan kung bakit karaniwang mas maitim, mas nakakalat, at marahil medyo mabaho ang iyong unang ihi sa umaga kumpara sa ihi sa araw. Kapag bumababa ang paggana ng iyong bato, nawawala ang kakayahan ng iyong bato na magkonsentra. Ang mga nasirang tabulo ay hindi makatugon ng maayos sa mga senyales ng antidiuretic hormone. Hindi nila mahusay na naiinom muli ang tubig. Ang resulta ay patuloy na gumagawa ang iyong mga bato ng maasim na ihi sa buong gabi. At paulit-ulit na napupuno ang iyong pantog, kaya nagigising ka para umihi. Hindi ito kapareho ng pag-inom ng malaking halaga ng likido bago matulog o pagkakaroon ng sobrang aktibong pantog. Ito ay isang pangunahing pagkawala ng kakayahan ng bato na regulahin ang balanse ng likido ayon sa circadian rhythms. Ang isa pang mekanismo ay kinasasangkutan ng kakayahan ng mga bato na linisin ang mga produktong basura at sobrang likido na naipon sa buong araw. Kapag nahihirapan ang mga bato, maaaring mas matagal nilang i-proseso at ilabas ang mga produktong ito ng basura. Nagdudulot ito ng mas maraming pag-ihi sa gabi habang nagsisikap ang mga bato na makahabol. Ngayon, napapansin ng ilang tao na may maagang sakit sa bato na mas madalas silang umiihi sa gabi ngunit mas kaunti ang ihi na kanilang nalilikha sa araw. Ang pattern na dapat bantayan ay ang unti-unting paglala. Kung nagigising ka ng isang beses bawat gabi para umihi at higit ka sa 50 taong gulang, medyo karaniwan yon. At hindi naman ito kinakailangang ikabahala. Ngunit kung nagigising ka ng 3, 4, marahil 5 beses bawat gabi, o kung kamakailan lamang nabuo ang ganitong pattern, o kung mas malaki ang dami ng ihi sa gabi, kung gayon, mga palatandaan ito na nangangailangan ng pagsusuri. Maaaring linawin ng urinal ISIS, pagsusuri ng dugo, at posibleng mas detalyadong pagsusuri ng paggana ng bato kung ano ang nangyayari. Makipag-usap sa iyong doktor kung makita mo ang alinman sa mga palatandaang ito. Ngayon, ang bilang 5 ay may kaugnayan sa likidong pananatili na tinalakay natin kanina. Ngunit ito ay nagpapakita sa isang tiyak na paraan, pamamaga ng mga mata, lalo na sa umaga. Ngayon, maraming pananaliksik na ang nagdokumento kung paano ang periorbital na edema, o pamamaga sa paligid ng mga mata, ay isang klinikal na palatandaan ng pagkabigo ng bato na may kaugnayan sa pagkawala ng protina at pagpapanatili ng likido. Ang balat sa paligid ng iyong mga mata ay kabilang sa pinakamainipis at pinakaelastiko sa iyong katawan. Kaya naman, ang balat na ito ay partikular na madaling maapektuhan ng pag-ipon ng likido. Kapag nawawala ka ng protina sa pamamagitan ng iyong mga bato at bumababa ang antas ng albumin sa iyong dugo,
hindi nananatili ng epektibo ang likido sa iyong mga daluyan ng dugo. Habang natutulog ka at nakahiga, ang likidong ito ay pantay na namamahagi sa halip na mag-ipon sa iyong mga paa. Ang maluwag na tisyo sa paligid ng iyong mga mata ay madaling nakakaipon ng likidong ito, na nagdudulot ng pamamaga o pagbaga na kadalasang pinakakapansin-pansin kapag kakagising mo pa lang. Karaniwang bilateral ang pattern, na naaapektuhan ng symmetrical ang parehong mga mata. Kung isang mata lamang ang namamaga, malamang na lokal na problema yon. Maaaring ito ay impeksyon o pinsala, dapat kang kumonsulta sa doktor kung ganito ang kaso. Karaniwang bumabawas ng kaunti ang pamamaga habang lumilipas ang araw at ikaw ay nakatayo, dahil ang likido ay dumadaloy pababa. Ngunit habang lumalala ang sakit sa bato, maaaring manatili ang pamamaga sa paligid ng mata buong araw at sinamahan pa ng pamamaga sa ibang bahagi. Napakahalaga ng differential na diagnosis dito dahil hindi lahat ng namumulang mata ay nagpapahiwatig ng problema sa bato. Mga bagay tulad ng allergy, kakulangan sa tulog, pag-iyak, at syempre ang pagtanda mismo ay maaaring magdulot ng pamamaga sa paligid ng mata. Ang susi ay ang maghanap ng iba pang kasabay na sintomas at mga salik na panganib. Kung ang pamamaga ng mga mata ay sinamahan ng bula sa ihi, pamamaga ng bukong-bukong, o pagkapagod, o kung mayroon kang iba pang salik na panganib tulad ng diabetes o mataas na presyon ng dugo, mas tumataas ang posibilidad ng sakit sa bato at nararapat itong imbestigahan. Ang bilang 6 ay isang sintomas na sa unang tingin ay tila walang kaugnayan sa mga bato. Ngunit ito ay aktwal na direktang bunga ng kanilang depektibong regulasyon. At ito ay ang pananakit ng kalamnan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang hindi balanseng elektrolito dahil sa sakit sa bato ay karaniwang nagpapakita bilang paninigas ng kalamnan. Ang iyong mga bato ay responsable sa pagpapanatili ng tumpak na balanse ng mga elektrolito, lalo na ng sodium, potasa, calcium, magnesium, at phosphate. Ang mga elektrolitong ito ay kritikal para sa pag-urong ng kalamnan at pagsisignal ng nerbiyos. Kapag bumababa ang paggana ng bato, naaapektuhan ang kakayahang i-regulate ang mga elektrolitong ito. Maaaring maging masyadong mataas o masyadong mababa ang mga antas, at nagbabago ang balanse sa pagitan nila. Nangyayari ang mga cramp ng kalamnan kapag may mabilis at hindi kusang pag-urong na hindi humuhupa. At ito ay nangyayari kapag ang mga elektrikal na senyales na kumokontrol sa pag-urong ng kalamnan ay nasa sagabal, na direktang sanhi ng hindi balanseng mga elektrolito. Ang mababang calcium ay nagpapataas ng pagiging sensitibo ng mga kalamnan sa stimuli, ang mababang magnesium ay nakakaapekto sa pag-relax ng mga kalamnan, ang mataas o mababang potassium ay nakakaabala sa normal na elektrikal na aktibidad ng mga nerbiyos at kalamnan. Ngayon, ang kabiguan ng mga bato na panatilihin ang tamang antas ng mga elektrolitong ito ay lumilikha ng perpektong kondisyon para sa pananakit ng kalamnan. Ang mga cramp na kaugnay ng sakit sa bato ay karaniwang mas matindi at mas madalas kaysa sa karaniwang cramp na dulot ng ehersisyo. Madalas itong mangyari kahit nagpapahinga, lalo na sa gabi. Maaaring sinamahan ng iba pang mga sintomas ng hindi balanseng elektrolito, tulad ng kahinaan, hindi regular na tibok ng puso, o pamamanhid at pamumuro sa mga daliri. Ang pamamaraang diagnostiko ay kinabibilangan ng pagsuri sa isang komprehensibong metabolic panel upang sukatin ang antas ng mga elektrolito kasabay ng mga pagsusuri sa paggana ng bato. Ang paggamot ay nakadepende sa kung aling mga elektrolito ang hindi balanse. Para sa mga taong may sakit sa bato, ang pamamahala ng mga elektrolito ay madalas na nangangailangan ng pagbabago sa dieta o ng mga suplementong pandieta. Sa mga malulubhang kaso, ang pamamahala ng mga elektrolito ay maaaring mangailangan ng dialysis upang alisin ang sobrang elektrolito o artipisyal na palitan ang kulang. Ngayon, ang bilang 7 marahil ang pinaka-hindi inaasahang sintomas sa bato sa lahat. Ito ay isang bagay na tila walang kaugnayan sa paggana ng bato, ngunit sa katotohanan ay maayos na naitala sa mga sakit sa bato. At ito ay pangangati ng balat. Kaya't ang Kidney International ay naglathala ng malawakan tungkol sa uremic pruritic o pangangati na sanhi ng pagkabigo ng bato. Ang mekanismo ay talagang komplikado at maraming salik. Habang bumababa ang paggana ng bato, ang mga produktong basura na dapat ay nasala ay naipon sa iyong daluyan ng dugo. Ang ilan sa mga produktong ito ng basura ay naipon sa iyong balat, kung saan nagdudulot sila ng pamamaga at pangangati.
Ang antas ng parathyroid hormone ay tumataas sa sakit sa bato dahil hindi na naaaktiba ng mga bato ang bitamina D at hindi maayos na nakokontrol ang calcium at phosphate. At ang mataas na parathyroid hormone ay nauugnay sa pangangati. May kaugnay din dito na sangkap na may kinalaman sa tuyong balat. Ang mga bato ay nagreregula ng balanse ng likido. At habang sila ay pumapalya, maaaring mangyari ang pagkatuyot ng balat kahit na may pangkalahatang pagpapanatili ng likido sa ibang bahagi ng katawan. Ang tuyong, dehydrated na balat ay mas madaling mangati. Bukod dito, ang mga pagkaantala sa metabolismo na dulot ng sakit sa bato ay nakakaapekto sa paggana ng mga nerbiyos, na posibleng magdulot ng neurogenic na pangangati. Dito nangyayari ang pakiramdam ng pangangati nang walang nakikitang pagbabago sa balat. Ang pinakapanghihirap sa uremic pruritus ay ang madalas itong hindi tumutugon sa karaniwang paggamot sa pangangati tulad ng mga antihistamine o pampalambot ng balat. Ang pangati ay maaaring maging matindi, tuloy-tuloy, at nakakapagpahina, maaari nitong makaapekto sa pagtulog at maging sa kalidad ng buhay. Karaniwang lumalala ito habang umuunlad ang sakit sa bato. At madalas hindi ito ganap na nalulutas hanggat hindi bumubuti ang paggana ng bato sa pamamagitan ng dialysis o kahit transplant. Ang pattern na dapat kilalanin ay ang pangangati na malawak ang saklaw, hindi limitado sa pantal o sa isang bahagi lamang. Pangati na nagpapatuloy sa kabila ng paggamot gamit ang mga gamot na mabibili ng walang res eta, pangati na mas tumitindi sa gabi o nakakaabala sa pagtulog, pangati na sinasamahan ng alinman sa iba pang mga sintomas ng bato na ating tinalakay. Kung mayroon kang hindi maipaliwanag at patuloy na pangangati at mga salik na panganib para sa sakit sa bato, mahalaga ang pagsusuri sa iyong mga bato. Ngayon, ang karaniwang sinulid sa lahat ng 7 babalang palatandaang ito ay ang mga ito ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng pagkasira ng bato, na nagpapakita sa mga nakikitang paraan. Ang bula sa iyong ihi ay nagpapakita na nawawala ka ng protina dahil sa nasirang mga filter. Ang pamamaga ng bukong-bukong at namumulang mga mata ay nagpapakita na nabigo ang regulasyon ng likido. Ang pagkapagod ay sumasalamin sa anemia dahil sa nabawasang produksyon ng erythropoietin. Ang nocturia ay nagpapakita ng kawalan ng kakayahan ng iyong mga bato na magkonsentre ng ihi. Ang mga cramp ng kalamnan ay senyales ng hindi maayos na regulasyon ng mga elektrolito. Ang pangati ay nagpapahiwatig ng pag-ipon ng dumi at pagkagambala sa metabolismo. Walang alinman sa mga sintomas na ito nang mag-isa ang tiyak na senyales ng sakit sa bato, kaya huwag masyadong mag-alala. At ang pagkakaroon ng isa o dalawang palatandaan ay hindi nangangahulugang pumapalya ang iyong mga bato. Ngunit ang mga ito ay mga senyales na karapat-dapat pansinin, lalo na kung mayroon kang mga salik na panganib tulad ng diabetes, alta presyon, o kasaysayan sa pamilya. Kapag mas maagang matuklasan ang sakit sa bato, mas maraming pagkakataon na pabagalin ito, maiwasan ang mga komplikasyon, mapanatili ang kalidad ng buhay, at mapahaba pa ang iyong buhay. Ang trahedya ay karamihan sa mga tao ay hindi pinapansin ang mga palatandaang ito hanggang sa umabot na sila sa malalang sakit sa bato, o hanggang sa kailangan na nilang sumailalim sa dialysis o kahit transplant. Sa puntong yun, pinamamahalaan mo na lang ang sakit. Hindi mo ito pinipigilan. Kailangan mong matuklasan ang mga palatandaang ito ng maaga, dapat mong imbestigahan ang mga ito ng maayos. Kung makikipagtulungan ka sa iyong doktor upang tugunan ang mga pinagbabatayang sanhi at magpatupad ng mga estratehiyang pangangalaga, maaari mong mapanatili ang paggana ng iyong bato. Kung matutukoy mo ang mga palatandaang ito ng maaga, maaari mong pahabain ang paggana ng iyong bato ng ilang taon o dekada ng mas matagal kaysa kung hihintayin mong lumala pa ang mga sintomas. Alam mo na ngayon kung ano ang dapat bantayan. Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng mga sintomas na ito sa antas ng pisyolohiya. At alam mo na ang iyong katawan ay patuloy na nagpapadala ng mga senyales tungkol sa kalagayan nito sa loob. Ang tanong ay kung bibigyan mo ba ito ng pansin, kung seryosohin mo ba ang mga palatandaang babala, kung kikilos ka ba bago maging hindi na mababawi ang pinsala. Hindi direktang makapagsalita sa iyo ang iyong mga bato, ngunit tulad ng bawat ibang organo, maaari silang magpadala ng mga palatandaan, at sulit na pakinggan ang mga ito.